Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, breaking news. Kong Marcoleta nilantad ang Quadcom, ex-Supreme Court Associate Antonio Carbio, binulgar si former PRRD. Nako, abante walang kawala. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento. At ito nga po mga kababayan, nasa thumbnail po natin, nakakahiya. Lagot, nilantad na ang Quadcom. Nako, one-sided kayo, mga inutil. Yan mga kababayan. At ito nga, dahil po riyan, ito si Congressman Marcoleta ay nagsalita na po patungkol po dito sa nagawang sinagawang hearing ng Quadcom dito kay former President Duterte. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang kanyang statement at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Nalantad, napatunayan ni Pangulong Duterte, nalantad ng kahinaan ng proseso. Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito. Nakakahiya. So yan mga kababayan, hindi tunay na proseso at nakakahiya itong Quadcom na ito. Ayon po yan sa kanilang kasamahan din sa Kongreso, sa Kamara, na si Congressman Marcoleta. Yan, tumatakbo po itong senador ngayong 2025 midterm election. Suportahan po natin. Hindi, nagkamali ako. Quadcom. Ang napatunayan ni Pangulong Duterte, nalantad ng kahinaan ng proseso. Hindi talaga tunay na proseso. Hindi tunay na pagdinig ito in end of legislation. Talagang ang target lang, dalawang tao pala po. Dating Pangulong Duterte at si BP. Isip-isipin mo, meron na nga silang nagawang panukalang batas sa extrajudicial killing. Bakit napatuloy pa nila ito? Anong klaseng katwiran ang sasabihin nila ngayon? Halimbawa, yung abogado ni Pangulong Duterte, Your Honor, I will object. What is your objection? Your Honor, this is in aid of legislation. And to my mind, the last time I checked, this Quadcom was already able to file a House bill. Bakit pa po tayo nagpapatuloy? Meron na pala mga panukala. Bakit hindi na po natin itigil insofar as extrajudicial killing is concerned? Dahil nakapag-file na po tayo. Meron pang batas sa sumasang-ayon sa EJK? Kapag tinignan mo nga yung definition, matatawa ka kasi yung extrajudicial covered na ng murder. Pagpatay, bawal talaga yun. Sabi niya, yung daw pagpatay na walang judicial sanction. Meron man judicial, wala na nga death penalty ngayon Kaya hindi papayagan nila lahat na extrajudicial killing Matatawa ka doon pero sabi ko nga sa'yo, isang episode yun, ayoko na munang tingnan. Ang pinag-uusapan natin, yung proseso nila. Ang ginawa ni Pangulong Duterte na pag-harap, sa akin palagay, ay paglalantad ng kakulangan ng proseso kung ang pag-uusapan due process. Nakakahiya ang Quadcom. Yan mga kababayan, nilantad. Sinabi po ni Congressman Marcoleta, ang ginawa po ni dating Pangulong Duterte ay nilantad ang proseso. Wala palang batayan itong kanilang mga ginagawa dyan. Kung ganun, parang ganun ang lumalabas, di ba? Walang batayan itong ginagawa ng Quadcom dyan sa hearing na yan. Kung wala pong batayan or walang, diba, kung walang batayan ang kanilang ginagawa, bakit kailangan pa nilang gawin? Dahil nga po, dalawang tao lang ang sinabi kanina, ang target nila. Si Vice President at si former President Duterte. Siraan ba ang target nila? Or stick to the plan sila mga kababayan? Hindi, nagkamali ako. Quadcom pala. Pag-usapan natin ang ICC. Anong connection naman at ba't nandun yun? Bakit naman, sa dami ng taong dapat itapos, sabi ko nga, dapat ang ipinatawag ang Solicitor General o kaya kahit na sinong Chief of Police noong panahon o Superintendent panahon ng Duterte o tinawag ang DOJ Secretary, bakit naman nandun ang Nery Colmenares? Oo nga po, kasama sa mga inimbitahan. Ayaw ko wala naman natin
Kasi nga si Neri Colmenares atong Chel Joke, no, mga kababayan. Mga ano yata yan, mga human rights advocate di umano, ha. Oh, sila po ang tagapagtanggol ng mga kriminal, mga kababayan, sa madaling sabi. Sila po ang tagapagtanggol ng mga kriminal dito po sa ating bansa. Nandun nga rin si Trillanes, no? Oh. Nandun si Trillanes, inimbitahan nila. Anong ibig sabihin yan? Puson ko, nasa Kaya ibitahan. nga, gusto kong ang tanong bakit po? Halimbawa, kung nandun ako. Kaya nga sabi ko sa iyo, maghahalo ang tinalupan kung nandun ako Ano pong dahilan bakit nandito si Secretary, Dating Congressman Nery Colmenares. dating Congressman Nery Colmenares. Opo. Ano pong dahilan ba't nandito yung dating Senadora Lael de Lima? Opo. At una ko pong itanong, Mr. Chair, kung po kayo magagalit, bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Pinagtabi-tabi nila. Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay... De Lima. Opo. Kay... Di niya makilala kung sino Bago hair. At pagkatapos, tinabi mo si... dito pa lang meron na po Dito pa lang may plano na po kayo pag-iya dito. Ako, Tama, mga kababayan, no? Diyan pa lang sa sitting arrangement. Ibiruin mo, nandyan rin si Trillanes. So, kita nyo na kung ano nangyari. Muntik-muntikan na, di ba? Magkasapukan. Kasi pinagtatabi, mga kababayan, alam naman nilang maiinit ito sa isa't isa. Oh, di ba? Diyan pa lang, tingnan nyo, yan po ang napuna ni Congressman Marcoleta. Diyan pa lang talagang may plano na kayo na hindi maganda, di ba? totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad yun. Alam po ninyo yung gagawin nyo, pinlano po nyo ito So, pati yung sitting arrangement. Baka akala ninyo hindi lantas sa lahat ng tao ito lang. Kaya natin pinapaliwanag. Doon pa lamang sa sitting arrangement, meron na po kayong plano. Sa korte, hindi Magkahiwalay talaga yan. talagang hiwalay yun Kaya nga yung nasa left side, yung sa right side. Ito pinagtabi mo Totoo. Meron kang plano Na para talagang pagalitin yung Pangulo. paano kung halimbawa, yung talagang paano kung hinablik? Iniiwasan nga ng konti yung ganun Di ba? Tama, mga kabayan. Muntik-muntikan na nga di ba? Muntikan ng batuhin ng mikropono. Talagang siyempre pag galit ka na, mga kabayan, hindi mo na mapigilan yung sarili mo. Ibiruin mo, ang dami nilang nagtatanong sa'yo, pero ikaw, isa lang na sumasagot. Ha? Siyempre, may kapaguran rin ng tao. Siguro ko yun po ang plano nila. Galitin po itong si former president para makagawa ng hindi maganda. Diba? Ano sa palagay niyo po, mga kabayan? At eto pa. Eto, tingnan niyo si Ace Barbers, Congressman Ace Barbers, supalpal kay former President Duterte. Ito, pakinggan po natin. Recognize them first. Please keep that in mind. You may Mr. Chair. continue. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. President. This is not really to debate with you. It might be improper. Pero, sir, before we can be really stand corrected, we must know the rules first. Kung may kopya sana kami, alam namin how to behave. The problem is, kayo lang may kopya ng rules ninyo, wala naman kami. Okay. So hindi namin masunod yung The concern is So dyan, mga kabayan, in relation dun sa sinasabi kanina ni Congressman Marcoleta na may plano sila. So eto naman, mga kabayan, this is part of their plan, no? Na talagang plano po nila na makagawa ng hindi tama itong si former President Duterte. Biruin nyo, wala pala silang kopya ng rules ng komite. Paano nila malalaman kung ano yung dapat nilang gawin kung wala silang rules na susundin, di ba? Tapos pag nagkamali sila ng mga sinabi, oops, it's against the rules. Paano yan? Kaninong kasalanan ba, mga kababayan? Syempre sa kanila, sila po ang nag-organize niyan Ito si former president, sumusunod naman ito. As long as alam niya po. Paano kung hindi alam at ganito nga ang nangyari? Buti na lang at matatalino, mga kababayan, nasusupalpal agad, no? At hindi nagtatagumpay yung kanilang mga plano.
Right? Ano man po ang inyong opinion dyan, i-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si ex Supreme Court Associate Antonio Carpio. Yan mga kababayan. Ito pong sabi niya, mukhang binulgar niya dito ang plano ni former President Duterte. Sabi niya po, it's good. He said, let the ICC come here. But I think what he will do is he will go to the Supreme Court to stop it. Sabi niya pa, he will malabo. Teka lang, mga kababayan, napalaking natin. Okay, yan. He will get a TRO because he always been like that. At the last minute, he will put up a barrier and obstruction. Ito pang sabi niya, mamaya, bigyan natin ng reaction to, pero basahin muna natin. I think he is playing around up to now. He's been playing around with the house. Buti alam nila. Buti, eto, alam po ni Carpio, pero yung house, ewan ko lang, alam nilang pinaglalaruan lang sila ni Duterte, no? He said, I will sign the waiver, but he said, you have to sign also waivers, no? It doesn't mean anything. Ano bang gustong palabasin dito ni Supreme Court, former Supreme Court Associate Antonio Carpio? Ano bang gusto niyang palabasin dito, no? So, sa una po, na sinasabi niyang he will get TRO, ang opinion ko po dyan, mga kababayan, at ang masasabi ko po dito kay Carpio, illegal ba yan, no? Illegal ba ang pagkuha ng TRO in case na pumunta dito ang ICC na wala naman po silang jurisdiction? Ang tanong ko lang, illegal ba yung gagawin niya? Pag hindi, ano ngayon? No? Ibig sabihin, sumusunod siya sa batas. O kayo ba, ICC, sumusunod ba kayo sa batas? Hindi. Kaya nga sinabi ni dito ni Carpio, no? Ni SC Carpio, na he is only playing around. He's been playing around with the house. Pinaglalaruan lang po kayo ng mga huwadcom ni former President Duterte. Kaya naman, sakay na sakay kayo. Maging ang ating presidente po ay sumakay din kasi nga po, I don't know. No? Sakay na sakay silang lahat sa sinabi po ni Pangulong Duterte. Maging ang ating presidente, sinasabi niya, okay, lahat po ng sinabi, parang ganun po yung sinabi, pag-aaralan ng DOJ at NBI, PNP yata, no? Lahat ng sinabi ni former president at kung kinakailangan, nakasuhan siya dito ay kakasuhan. Yan pong gustong iparating sa atin ng presidente. So maybe the president, mga kabayan, ay hindi rin alam ang batas, no? Kasi kung gusto nang papasukin ng ICC without membering again, no? Hindi tayo member Sana pa-member niya na, wag nang binibitin niyo yung tao O yan. Ano sa palagay niyo, mga kabayan, magme-member na ba ulit ang Pilipinas sa ICC ngayong gusto na ni former President Duterte na siya mismo imbestigahan ng ICC? Magpa-member muna bago kayo gumawa ng along aksyon. Kasi ang lumalabas dito ay pinaglalaruan lang kayo ni former President Duterte, no? Well, anyway, mga kabayan, ano man po ang inyong opinion dyan, i-comment nyo na lang po. At eto, sana may magawa po, etong sa susunod na ipapakita ko, sana may magawa po ang tuwadcom about dito. Eto. O yan, mga kababayan. 2 cops killed, 4 hurt in Sultan Kudarat drug bust. Ayan, mga kababayan, hindi na po adiktos ang nagurgur dito. Kung di authority na, pulis na po. So ipagtatanggol nyo rin ba ang mga pulis na ito? No? Na in line of their duty, no? Duties, kapalit ng buhay nila.
Anong masasabi nyo to Wadcom? Kasi puro kayo biktima ng mga adictus eh. O ngayon, eto naman, puro kayo nakapanig doon sa mga biktima di umano ng AJK ng mga kapulisan, di ba? Ngayong mga pulis naman, kayo mga human rights advocates, ganito na lang ba to? Hahayaan nyo ba lang ba ito? Wala ba kayong gagawin? Di ba? Kung doon nga sa mga karapatan ng mga adictus, di ba? May oras kayong pag-aralan. At bigyan sila ng pansin dito sa mga pulis natin, no? Dito sa mga otoridad natin na nagugurgur rin. Yan. Sa tawag ng kanilang tungkulin, ano naman po ang inyong masasabi mga human rights advocates? Na sila Cheljok, no? Sino pa? Yung iba pa dyan. Sige nga. Kaya nyo rin bang ipagtanggol itong mga kapulisan na ito? Or para lang kayo sa mga terorista? Agtatanong lang po mga kababayan kasi ito, November 16, 2024, kahapon po yan, mga kababayan. Sana, mabigyan din ng pansin ito ng mga human rights. Para naman makatulong kayo. Sa ating bansa. Hindi lang, alam nyo, yung mga tinutulungan nyo lang talaga, yung mga kalaban ng Estado. Tayo po ang nagpapasweldo sa Human Rights, Commission on Human Rights. No? Pero sila naman po ang tumutulong sa kalaban ng Estado. Napakalaking irony, no? Na sineselduhan natin yung human rights pero doon po sila pumapanig sa mga yung mga gumugurgur ng mga ganito sa kapulisan natin. Well, anyway mga kabayan, sana lang pong bigyan po ng pansin ng Wadcom ito. Diba? Mag-hearing pa ba sila? Imbitahan ng mga pamilya nito. Diba? Well, anyway, ano po ang iyong reaksyon? Eto mga kabayan, panoorin po natin at bigyan natin ng reaksyon to. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sadyang totoo talaga ang kasabihan. Hindi mababalutan ng araw-araw na nasa simbahan ang tunay na ugali ng isang tao. Mapaglinlang di lang sa sarili, pati na sa nasasakupan. At walang baho ang hindi aalingasaw. At walang kasinungalingang hindi nabubunyag. Dahil ang tapat na naglilingkod sa bayan at sa Diyos ay kailanman hindi gagamitin ang relihiyon para sa pansariling interes lamang. Di umano'y kasinungalingan ng Manila 6th District Representative Congressman Bini Abante. Binasag na sa publiko ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga Duterte supporters ng kahit anong relihiyon sa mundo ng social media. Ilang mga Baptist Church member dito kumilos na, binasag na ang katahimikan at tila tahasang sinampal ng buong katotohanan si Manila District Representative na si Congressman Bini Abante. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sa pagdinig ng Quad Committee patungkol sa AJK ng kampanyang War on Drugs ng dating administrasyon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, matapos pinalalabas ng Manila 6th District Representative Congressman Bini Abante na marami di umano sa kanyang mga Baptist community ang bumuto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte noong 2016 election na tila may panunumbat pa di umano sa dating Pangulong Duterte na kaya daw wag raw murahin ng dating Pangulong Duterte ang Manila Representative Congressman Bini Abante sa kanyang naging opening statement kahapon ay sinagawang pagdinig ng Quad Committee ng Kongreso. Abay na pag-alaman ng mga matatalino at alisto mga publiko at ibinunyag sa mundo ng social media na di umano'y ubod pala ng sinungaling ang pastor na ito. Dahil kung ating babalikan ang naging post online ng kongresista na si Bini Abante noong April 11, 2016 ay sadyang nabunyagang katotohanan na hindi pala niya sinuportahan ang dating Pangulong Duterte at kitang-kita sa kanyang post na tanging Bible mood ang kanyang susuportahan. At abay noong nanalo na ang dating Pangulong Duterte noong May 22, 2016
ay nag-iba na ang ihip ng hangin dahil biglang nag-claim ang kongresista Abante na sinuportahan daw di umano ng mahigit 6,000 Baptist churches ang former president na si Rodrigo Duterte. So yan mga kababayan, sinungaling. Nako. Sinungaling pa lang itong si Bishop Abante, Bishop po yung tawag sa kanya, no? Pastor Bishop Benny Abante. O gaya nga po ng sinasabi niya ni Mayor Isko Moreno, no? Na itong si Abante po, ay manggagamit, no? Ginamit lang din si Isko Moreno, nung nakarang eleksyon na kung saan tumakbo rin itong si Abante. Yun, nanalo. Dumitik kay Isko, mga kababayan, no? So anong masasabi niyo diyan? Manggagamit, no? Sinungaling, si Pastor Bishop Abante. Well, anyway, i-comment na lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.